Yes, we are so thankful because we have a great, great God. A God who loves us so much. A God who is faithful. A God who is always there for us. Who truly cares for us. A God who will stand and who will always protect us. Thank you so much. Thank you for you are our God. Thank you so much for you have given us the privilege to be your children, to be part of your family. Thank you so much. Thank you so much. And this morning, prepare each one of us. Forgive us of all our sins. Thank you so much for the forgiveness. Thank you for opening our eyes, our ears, our hearts, our mind, Lord, to your message. Speak to us. Speak to us. O Holy Spirit, be our teacher and help us to truly understand your message this morning. Help us to retain the lessons that you want us to learn this morning. Thank you so much. Oh, hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Kanina pa, habang may mga nagbigay ng testimony at yung ating pag-awit, nakita ko yung katapatan ng ating Diyos. Ang ating Diyos ay tapat. Maaaring may pagkakataon na hindi ka naging tapat sa Diyos. May mga pagkakataon na maaaring tinalikuran mo ang Diyos o ipinagkaila mo ang Diyos. Pero tapat ang Diyos. So, umagang ito, makikita natin kung gaano man katapat ang Diyos sa kanyang mga anak. Pagpatuloy natin yung ating pagbabasa sa John chapter 21. Matatapos na ang libro ni John. Ito ang second to the last na ating pag-aaral sa libro ni John. By next week ay matatapos na. Kaya ipag-pray po natin kung ano ang susunod na maging series ng ating topiko para may handa tayo. Yun nga. Umakyat ako sa taas, nakikita ko kung paano yung progress ng yung construction ng ating building at malapit-lapit na. Konting tiyaga na lang at matatapos na rin yan at lalo nating makita ang katapatan ng ating Panginoon. Magagamit natin ito at sana handa tayo na talagang gamitin ang lugar na ito para sa ating pagsisilbi sa ating Diyos. Na sana ma-maximize natin ang paggamit ng building na ito. Kaya pag-pray po natin kung ano ang susunod na topic para lalo tayo may handa. O handa na ba kayo? Amen. Handa ba? Salamat kung handa tayo. So dito sa John chapter 21 verses 15 to 19, makikita natin ang katapatan ng Diyos. At dahil sa katapatan ng Diyos na ito, kahit na meron na may pagkakataon na tayo ay magkakamali, magkakasala sa Kanya, handa niya tayong patawarin. At kung meron bang nawala sa atin, meron bang hindi dapat natin gagawin para sa Kanya, pero dahil nga sa pagkakasala na yun ay parang nawala. Tapat ang Diyos, siya ay i-restore niya tayo. Yun ang makikita natin sa ating pag-aaral ngayon. Forgiven
and restored. So meron ba sa atin ang nangangailangan ng forgiveness? Ng restoration ng ating Panginoon? Meron ba? Tapat ng Diyos. If you really need forgiveness, if you really ask Him to forgive you, He is faithful. If you want restoration, dahil meron kang pinangako sa Kanya, pero tinalikuran mo, hindi mo ginawa, ask for His forgiveness. Ask that you be restored, and He will restore you. Ganun katapat ang ating Diyos. So basahin natin ang verses 15 to 17. Sabi po dito, So when they had eaten breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Feed my lambs. He said to him again a second time, Simon, son of Jonah, do you love me? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said to him, Tend my sheep. He said to him the third time, Simon, son of Jonah, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time, Do you love me? And he said to him, Lord, you know all things. You know that I love you. Jesus said to him, Feed my sheep. Makikita natin dito yung mga tanong ng ating Diyos kay Peter, kay Simon, son of John. Yung una, sabi niya dito, Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Ang ginamit na Greek term ng love dito ay agapaw. At alam natin na ito yung pinakamataas na uri ng, pinakadakilang uri ng pag-ibig. Pagtitignan na natin kung ano ang sagot ng ating Panginoon nung siya ay tinanong, what is the greatest commandments? Anong sabi niya? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Peter, or Simon, son of John, do you love me? With all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, more than this? Yun ang tanong ng ating Panginoon kay Simon. Ano itong more than this na tinutukoy dito? May mga commentators na nagsabi na maaaring sinasabi niya, Jonah, or Simon, son of Jonah, do you love me more than this, the other disciples na kasama natin ngayon? Or do you love me more than fishing, your profession? Or do you love me more than any other things in this world? Ang importante dito ay, sino ang mas mahal mo? Ako ba o ibang bagay? Parang ganon ang tanong ng ating Panginoon dito. Sa pangalawa, inulit ng ating Panginoon, Simon, son of John, do you love me? Inalis yung more than this. Pero ang Greek term ng love na ginamit dito ay pareho lang. Agapaw. Simon, do you love me with all of your heart? With all of your soul? With all of your mind? Yun ang tanong niya kay Simon.
At nakita natin, nabasa natin kanina na tinanong sa pangatlong beses, Simon, son of Jonah, do you love me? Pero makita natin dito na yung ginamit na Greek term na love ay phileo. Phileo. Ito yung pag-ibig ng mga close friends. Yung mga magkakaibigan na talagang matalik na pag-ibig. So makita natin dito na iniba ng ating Panginoon. Do you love me with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind? And then the third time, do you love me as your very close friend, as your faithful friend? Parang gano'n ang tanong ng ating Panginoong Jesus. Bakit kaya? Tatlong beses na tinanong ng ating Panginoong Jesus si Simon kung mahal niya ba ang ating Panginoon. Maalala niyo yung pagkakataon na sinabihan ng ating Panginoong Jesus si Peter na darating yung oras na siya ay pagkakailan. Maalala niyo yun? So dito, nung predict ng ating Panginoong Jesus na i-deny, ikakailan ni Peter ang ating Panginoong Jesus. Peter said, kasi sabi niya kung sabi ng ating Panginoon, ako ay alis at kung saan ako pupunta, hindi muna kayo makakasama. Yun sabi ng ating Panginoon. So sabi ni Peter, Lord, why can I not follow you now? I will lay down my life for your sake. Talagang nandoon yung self-confidence ni Peter. Bilib na bilib siya sa kanyang sarili na hindi niya iiwan, tatalikuran ang ating Panginoon. At maaari kahit na yan ay ang kanyang buhay mismo ang kapalit. Ganon katindi yung self-confidence ni Peter sa oras niya. Pero ito ang sabi ng ating Panginoon, will you lay down your life for my sake? Most assuredly I say to you, the rooster shall not crow till you have denied him 3 times. At nakita natin, nung nahuli ang ating Panginoong Jesus at sumunod si Peter at nandun siya sa harapan ng apoy, tinanong siya 3 beses. Di ba? Kasama mo rin siya. Anong sagot niya? Ay, hindi ko kasama. Hindi ko siya kilala. Nangyari yung sinabi ng ating Panginoong Jesus. Peter denied Jesus 3 times. Pag titignan na natin yung account ni Luke, pagkatapos niyang sinabing, hindi ko siya kilala, at tumilawag yung manok, tinignan ng ating Panginoong Jesus si Peter. He looked at Peter. And Peter went out and wept bitterly. Lumabas siya talagang humabulbul. Na talagang umiyak ng umiyak. Yun ang ginawa ni Peter. Kaya dito 3 beses din na tinanong ng ating Panginoong Jesus si Peter para ipaalam sa kanya na siya ay pinapatawad at siya ay gustong i-restore. Ibalik na gusto niyang siya ay tumindig upang kung anuman yung katayuan ni Peter bago niya dininay ang ating Panginoong Jesus, yun ang magiging katayuan niya na ipagkanyang ipagpapatuloy. I-restore siya. Tignan natin kung ano ang naging sagot ni Peter. Simon, son of Jonah, do you love me more than this? Yes, Lord, you know that I love you. Second time, Simon, son of Jonah, do you love me? Yes, Lord, you know that I love you. Simon, son of Jonah, do you love me? And then he said, Lord, you know all things.
you know that I love you. Ang ginamit ni Peter dito na word, Greek word, na nang sinabi na, yes, Lord, I love you. Yes, Lord, I phileo you. Nakita niyo yan? Sa dalawang tanong, sabi ng ating Panginoong Jesus, Simon, son of Jonah, do you agapaw me? More than this. Second time, Simon, son of Jonah, do you agapaw me? Do you love me with all of your heart, with all of your soul, with all of your life? Anong sagot ni John? I love you as a dear friend. I love you as a dear friend. Sinabi ba ng ating Panginoong Jesus, why don't you love me? Why don't you agapaw me? Hindi yun ang ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa pangatlong beses, Jonah, ay Simon, son of Jonah, do you phileo me? Yun ang kanyang ginamit. So makita natin dito na yung pag-ibig na yan ay respeto ng ating Panginoon. Yung talagang na-express ni Peter na kanyang pag-ibig sa ating Panginoong Jesus, hindi question ng ating Panginoon. In fact, pag titignan natin ito, sa John 15:15, ito ang sabi ng ating Panginoon. No longer do I call you servants, for a servant does not know what his master is doing. But I have called you friends. For all things that I heard from my Father, I have made known to you. Makita natin dito na pati ang ating Panginoon, ang naging treatment niya, ang naging gusto niya, ay maging kaibigan, matalik na kaibigan, ang kanyang mga disciples. Kaya tayo kung minsan, sabihin natin, the greatest commandment, love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind. That is the greatest commandment. Pero sabi natin, Lord, hindi ko naman ibigay. Paano ako makapagsisilbi sa iyo? Ang pag-ibig ko sa iyo ay hindi buo ayon sa inyong pagkasabi. Mahal mo pa rin ako kahit na ganito ang pagmamahal ko sa iyo? Makita natin dito na kahit sabi ni Peter, ni Simon, I phileo you. Hindi siya sinumbatan ng ating Diyos. So ang tanong sa bawat isa sa atin, mahal mo ba ang Panginoon? Mahal mo? Paano kung tayo ang tinanong, do you love me? Ano ang magiging sagot natin? So dito, 3 beses, 3 sagot, 3 beses na tinanong si Simon, si Peter ng ating Panginoon. Sabi natin, para ipaalam ng ating Panginoon na siya ay pinapatawad at siya ay rene-restore. At para bigyan ng pagkakataon si Peter na kanyang i-affirm ang kanyang pag-ibig sa Diyos. For example, meron kang matalik na kaibigan. Pero meron kang nagawa at dahil doon, nasaktan ang inyong kaibigan. At dahil doon, ang feeling mo, galit ang aking kaibigan sa akin. So, iniiwasan mo yung inyong kaibigan. Iniiwasan mo dahil nakokonsensya ka sa inyong ginawa at ang nararamdaman mo, galit ang aking kaibigan sa akin.
So, iniwasan mo. Pero ang inyong kaibigan, iba pala. Hindi siya galit sa iyo at more than willing na ikaw ay patawarin. In fact, hinahanap ka. Hinahanap ka. Pero ikaw ang lumayo. Pero yung kaibigan mo, dumating yung oras, nakita ka at kinausap. Halika, kapit tayo. At sinabi niya, yung ginawa mo yun, wala yun sa akin. Pero ang tanong ko sa iyo, mahal mo pa rin ba ako bilang kaibigan? Yun lang ang hinihintay niya na tanong para ma-express niya yung kanyang totoong nararamdaman. Ganun din tayo. Kung may nagawa tayong kasalanan, umiiwas tayo. Pero pag mabigyan tayo ng pagkakataon para ma-express muli natin yung ating pag-ibig sa ating kaibigan, ano ang magiging pakiramdam natin? Di ba? Marirelieve tayo. At marirestore muli yung inyong pagsasama bilang kaibigan. Ganon din ang gusto ng ating Panginoon. Nabigyan si Peter ng pagkakataon para i-affirm niya, i-express niya na totoong mahal niya ang ating Panginoon. At part yun ng kanyang restoration. Tingnan natin ano ang naging sagot ng ating Panginoong Hesus pagkatapos na sinabi ni Peter na, "Yes, Lord, I love you. Feed my lambs." Feed my lambs. Sa pangalawang beses, "Tend my sheep." At sa pangatlong beses, "Feed my sheep." Napag-aralan natin sa John chapter 10 ng ating Panginoong Hesus, siya ang dakilang pastor. He is the good shepherd. So tayo na kanyang mga anak, tayo na mga mananampalataya, tayo ay mga tupa. Tayo ay mga tupa ng dakilang pastor na ito. Ang level ng ating maturity, spiritual maturity, ay iba-iba. So gaya ng mga lambs, yan ay mga bata-bata pa ng mga tupa. So ang gusto, makikita natin dito, ang gusto ng ating Panginoong Hesus, kaya nga rin-restore niya si Peter sa kanyang katayuan bago niya dininay ang ating Panginoong Hesus. Sinasabi niya dito na dapat ipagpatuloy ni Peter yung kanyang calling, yung pagkatawag sa kanya. Ano yung pagkatawag kay Peter? Pag titingnan natin sa Matthew, ito ay yung nangyari. Nung tinawag si Peter at si Andrew, yung kanyang kapatid. "And Jesus, walking by the Sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen." At ito, then he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Yon ang pagkatawag kay Peter. To be a fisher of men. Ano yung ginawa ni Peter nung nasa Galilee sila, yung pinag-aralan natin last week? Anong ginawa niya? Diba? Siya ay bago niya nalaman that he was already forgiven, bago yung pangyayari ito, makita mo na si Peter ay hindi niya alam kung saan siya tatayo. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Maaaring mabigat talaga ang kanyang karamdaman dahil na tinalikuran niya ang ating Panginoon. At ano ang kanyang ginawa? Sige, ako ay mangingisda. Yun ang sabi niya. Hindi niya alam. Balikan ko na lang yung dati kong profession. Mangisda na lang ako.
At ano naman ang sabi ng kanyang kasamahan? Samahan ka namin. Mangisda tayo lahat. Kaya nga, nangisda sila, pero that whole night, wala silang nahuli na isda. At alam natin yung sumunod na pangyayari. So dito, ang pagkatawag kay Peter ay to become a fisher of men. Hindi yung literally na siya ay mangisda ng mga tao. Siyempre, hindi yun. Pero talagang para magtawag, mag-ipon ng tao para sa ating Panginoon. At yun ang pagkatawag kay Peter. At yun ang gusto ng ating Panginoon na kanyang gagawin. Kaya sinabi, feed my lambs, tend my sheep, feed my sheep. Gusto niya, dahil ang ating Panginoong Yesus ay aakyat na sa langit, na si Peter at yung mga ibang mga disciples, mga apostles niya, ay magiging pastor. That they will also become shepherds, leaders of the church. Yun ang gusto niya. At naintindihan ito ni Peter. Naintindihan. Dahil sa kanyang mga sulat, yung dalawang epistles niya, ito yung simula. Peter, an apostle of Jesus Christ. Simon Peter, a bond servant, and apostle of Jesus Christ. Yun ang nagsimula. Na talagang alam ni Peter ang kanyang katayuan. Alam niya kung ano ang kanyang role. Alam niya kung anong dapat niyang gagawin. At in fact, dahil alam niya, in-exhort din niya ang mga ibang elders ng church, yung mga mananampalataya. Sabi niya dito, sa chapter 5, verses 1 to 4 ng 1 Peter, to the elders among you, I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Anong sabi niya sa mga ibang elders ng church? Be shepherds of God's flock that is under your care. Naintindihan ni Peter yung pagkatawag sa kanya. At yan ang itinuturo rin niya sa mga ibang pananampalataya, lalo-lalo na sa mga elders, mga leaders ng church. Shepherd God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. So hindi sa pilitan ito, pero yun dapat ang ating gagawin. As God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve, not lording it over those entrusted to you, but being examples to the flock. So part ng shepherding, magiging ehemplo sa mga tupa ng ating Panginoon. Pansinin pala natin, tend my sheep, feed my lambs, feed my sheep. Yun ang sabi ng ating Panginoon. Hindi po natin tupa. Tupa ng ating Panginoon. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that will never fade away. Merong reward. Pagkagawin natin yung nararapat natin gawin bilang mga mananampalataya, bilang mga leaders, o bilang mga pastor, o bilang mga shepherds. Meron ka dito. So, ang chief shepherd pa rin natin, walang iba kundi ang ating Panginoon. Siya pa rin. Sa John chapter, pagpatuloy natin, sa verses 18 hanggang sa first part ng 19, ito yung sumunod. So pagkatapos na sinabi ng ating Panginoon Jesus, feed my sheep. Most assuredly I say to you, when you were younger,
you gird yourself and walk where you wished. But when you are old, you will stretch your hands, and another will gird you and carry you where you do not wish. He spoke, signifying by what death he would glorify God. So itong verse na ito ay parang binibigay yung picture kung paano mamamatay si Peter. Kung anong klaseng kamatayan ang mangyayari sa kanya. Tinignan ko ito, nakita ko to. I hope this is accurate. Makita natin na si John, sa number 5, siya lamang ang namatay dahil sa old age. Pero lahat ng mga ibang disciples, yung mga 11, martir. Naging martir sila. They were either crucified or stoned to death or speared to death. Pinana. At kay Peter, he was crucified upside down. Kasi sabi niya, kung mag-crucify man ako, ayaw kong mag-crucify kagaya ng aking Panginoong Yesus. Ayaw ko yan. Gusto ko baliktad yung aking pagka-crucify. At yun na ang nangyari kay Peter. So dito sa mga verses nito, sinasabihan ng ating Panginoong Yesus si Peter, dahil sa pag-ibig mo sa akin, dahil ikaw ay magsisilbi sa akin bilang isang pastor, bilang isang shepherd, marami kang mga trials. You will be facing a lot of trials, hardship, conflicts, lahat ng mga problema. Madami. And I am restoring you. I know that I have forgiven you and you're restored. And you know that I am faithful. So endure all these hardships, all this suffering as you continue to serve me. Yan ang sinasabi ng ating Panginoong Yesus. Maghihirap ka. Ganito ka mamatay. Marami mangyayari sa iyo. But endure all of these sufferings and hardship as you continue to serve me. At naintindihan niya ni Peter. At yan din ang gusto niyang ipaalam sa mga ibang mananampalataya. Nung isinulat niya ito sa 1 Peter chapter 4 verses 26, ito yung sabi ni Peter. Tingnan natin. Beloved, do not think it is strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. Parang sinasabi, huwag kayong mag-wonder kung may mga trials kayo. Sabihin mo, bakit ganito? Akala ko nung mananampalataya na ako, wala na akong problema. Parang dumami pa. Huwag kayong magtaka. Sabi, huwag kayong magtaka. But rejoice to the extent that you partake of Christ's suffering, when His glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Kung sa inyong pagsisilbi, dahil sa inyong pag-ibig, pagmamahal sa Diyos, at sa inyong pagsisilbi sa Kanya, dahil sa inyong katapatan sa Kanya, kung meron ka bang mga problema, meron bang mga challenges sa inyong buhay, mga trials, dahil dito, magalak ka. Magalak ka. Sabi dito. Dahil parang tayo ay nakiki-partake kung ano man yung suffering na in-undergo ng ating Panginoong Yesus. Actually, maliit lang yun. Kung titignan natin kung ano ang ginawa ng ating Diyos, Panginoong Yesus sa cross. If you are reproached in the name of Christ, blessed are you. Pag dahil talagang tinayuan mo yung inyong pagka-Kristiyano at ikaw ay tinulyan, you are blessed. Sabi dito. For the Spirit of glory of God rest upon you.
So, sinortcut ko na lang sa last part dito, sabi, yet, if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. May mga pagkakataon ba na natitest ng ating pagiging Christian? May mga time ba na maaring may naririnig tayo mga comments sa ating likod dahil tayo ay mananampalataya? At nakikita nila yung ating katapatan sa Diyos at iba na yung ating pananalita, iba na yung ating pamumuhay. May mga tao ba sa ating likod ay pinagtatawanan tayo? Huwag tayong iyak. You are blessed. Let us glorify God. Kung yan man ang nagiging, ang na-experience natin dahil sa ating pananampalataya. Let us also suffer. Let us endure whatever sufferings as we continue to love and serve our Lord and Savior Jesus Christ. Dito, nagpatuloy pa rin ni Peter yung kanyang warning sa last chapter, sa chapter 5 ng 1 Peter. Sabi dito be alert and of sober mind. So kailangan alert tayo. Kising na kising tayo. Talagang nakamasin tayo palagi. Your enemy, the devil, rolls around like a roaring lion looking for someone to devour. Hindi tulog ang ating kalaban. Ginagawa rin yan yung kanyang gusto para tayo ay talunin. So kailangan ready tayo. Resisting, standing firm in faith because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of sufferings. Huwag niyong sabihin, bakit parang ako lang? Hindi. Iisa ang mission ng kalaban at yan ang kanyang gagawin sa lahat ng mananampalataya. So huwag kang magtakang sabihin, parang ako lang ang paborito ng Satanas na yan. Ako lang ang pinahirapan. Marami rin. And the God of all grace who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while will Himself restore you. Maaring medyo nanghina tayo. Maaring marami tayong katanungan kung bakit ganito ang nangyayari sa ating buhay. Kristyano naman tayo. Sabi dito, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. Sa Kanya pa rin tayo aasa. Siya pa rin ang tutulong sa atin. Siya pa rin ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Siya pa rin ang tutulong sa atin para tayo ay tatayo. Yun ang maganda sa ating Diyos. Siya ay tapat. Anuman yung ating hinaharap dahil sa ating pananampalataya, dahil tayo ay Kristiyano, tapat ang Diyos. And then sa last part ng verse 19, ito ang sabi ng ating Panginoong Jesus. And when He had spoken this, He said to him, follow me. Follow me. Follow me, and I will make you fishers of men. Pareho. Follow me. Ang gusto ng ating Panginoong Jesus, nung binigyan si Peter ng pagkakataon na talagang i-affirm, i-express yung kanyang pag-ibig sa Diyos. Nung pinaalam ng ating Diyos kay Peter na he is forgiven and he is restored and he has to continue serving dahil sa kanyang calling na maging fisher of men. Na kahit na sinabihan si Peter na hindi smooth sailing, meron at merong mga ko-kontra sa iyo. Andyan ang kalaban na talagang ko-kontra sa iyo. Keep following me. Keep following me. Kay Jesus lang dapat tayo tumingin. Maalala
nangyari kay Peter nung nakita si Jesus na naglalakad sa tubig? Maalala niyo? Sabi niya Panginoon, gusto ko rin lumakad sa tubig. O, halika. So, lumakad si Peter sa tubig. Pero nung nakita yung lahat ng yung mga malalaking waves, anong ginawa ni Peter? Nag-umpisa na siyang lumubo. Help me, Lord. Help me. So, kung hindi tayo nakatingin sa ating Panginoong Jesus, andyan ang kalaban. Alihin-lihin. Tingin lang tayo sa ating Panginoong Jesus. Let us keep on following Jesus. At yon ang gusto na gusto niya na gawin ni Peter. At yun nga ang ginawa ni Peter. After the ascension of Jesus, makita natin, pagbasahin natin ang Acts, basahin niyo ang Acts, si Peter ang parang tumayong leader nila. Siya pa nga ang nag-initiate para palitan si Judas Iscariot, di ba? At napili si Matthias. And after they were filled with the Holy Spirit on the day of Pentecost, they spoke in different tongues. Ano ang reaction ng mga tao? Some marveled, but some said they were drunk. Lasing ang mga yan. Tumayo si Peter, siya ang nagbigay ng siya ang first na nag-preach. At sinabi niya, hindi lasing ang mga ito. Hindi sila lasing. At kinote yung prophecy kay Joel doon. So he was the first to preach that Jesus is both Lord and Christ. At ito yung part ng kanyang sinabi. Repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And that day, 3,000 were added to them. So tumayo si Peter. Pinagpatuloy niya na talagang magsilbi sa ating Panginoon Jesus. He followed Jesus Christ. And then, by time na sila ni John at ni John ay inaresto dahil nga meron silang pinagaling na lumpo at sinasabi nila na sa pangalan ni Jesus kaya siya ay nagamot. So, yung mga pari doon, yung kapitan ng templo, pinahuli sina Peter at John. At dahil gabi yun, kinulong. Kinaumagahan, tinawag sila. And then, tinanong ng Sanhedrin. So, pinaharap sa Sanhedrin, yung ruling, parang religious group at that time. At ang tanong nila ay, by what power or by what name have you done this? At si Peter ang tumayo na nag-address sa kanila. Ito ang part ng kanyang sinabi sa Acts chapter 4 verses 8 to 12. Then Peter, filled with the Holy Spirit, said to them, rulers of the people and elders of Israel, if we this day are judged for a good deed done to a helpless man, yung lumpo na pinagaling, by what means he has been made well, let it be known to you all and to all the people of Israel that by the name of Jesus of Nazareth, whom you crucified, whom God raised from the dead, by him this man stands here before you both. It is by the name of Jesus Christ of Nazareth. This is the stone which was rejected by you, builders, which has become the chief cornerstone. Nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Makita natin, pinandindigan ni Peter. He was forgiven. He was restored. He saw the faithfulness of Jesus Christ. Nakita niyo yung faithfulness niya.
naging obedient siya nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, follow me. Follow me. Pangalan ng ating Panginoong Jesus, yun ang kanyang isinisigaw. Reminder din po sa atin. Sabi po dito sa John chapter 14 verses 23 to 24. Jesus answered and said to him, "If anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him." Subukan nyo na ilagay ang inyong sarili sa paanan ni Peter. And then narinig nyo ang ating Panginoong Jesus na tinanong kayo, "Do you love me? Do you love me?" If anyone loves me, he will keep my word. He who does not love me, dahil kung hindi natin mahal ang ating Panginoon, does not keep my words. Walang silbi yung kanyang salita. If we really love and we really profess that we love Jesus, then we have to keep His word. Makita pa rin natin dito ang katapatan ng Diyos kay Peter. Bago sinabi ng ating Panginoon na 3 beses, Peter, bago titilaw ang manok, pagkakailangan ko. Bago niya yun sinabi. Ito ang sinabi ng ating Panginoon Jesus. Tignan niyo ng mabuti. And the Lord said, "Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat." Katapatan ng ating Diyos. "I have prayed for you that your faith should not fail, and when you have returned to me, strengthen your brethren." Bago pa nangyari yung pagkakamali ni Peter, yung kanyang kasalanan, na ipinagkailan ang ating Diyos. Pinag-pray na siya. At naniniwala ako, habang nakaupo ang ating Panginoong Jesus sa kanyang trono, He is interceding for each one of us. He is praying for each one of us here. Alam niya ang ating haharapin. He knows all things. And He is praying for each one of us. Ayaw niya na tayo ay mawala. Mahiwalay sa Kanya. Kung meron ng mga pagkakataon, o tayo nagkamali, maaaring tinalikuran natin ng Diyos, maaaring tinatawag tayo pa mag-volunteer at ang dami nating rason. Hindi tayo nag-volunteer. Kaya naman natin. Pinag-pray tayo. Ang gusto niya, talagang mahalin natin siya. Magsilbi tayo sa Kanya at sumunod tayo sa Kanya. Yan ang gusto ng ating Panginoon. So dito, to affirm His love for Jesus, kaya siya tinanong ng tatlo. At nakikita ko dito na ang ating relasyon sa ating Panginoong Jesus ay dapat nakabase sa ating pag-ibig sa Kanya. Relationship must be founded on love. Kahit sa loob ng pamilya, kahit sa mga magkakaibigan, ang relasyon na yan ay dapat dahil sa Kanya. To fulfill His call to serve Jesus, relationship must be shown through acts of service.
dapat meron tayong gagawin. Hindi maaaring sabihin, para lang sa akin, wala ka namang ginagawa. No. Dapat meron kang gagawin. So sa isang relasyon, meron kang responsibility. To endure suffering for Jesus, relationship must withstand trials. Maraming pagsubok sa isang relationship. Relationship ng mag-asawa, meron yan. But we have to withstand all of these troubles. To keep on following Jesus, relationship must be demonstrated by obedience. Obedience. Let us follow Jesus. Meron akong nakita ng mga missionaries. Isa dito ang nakita ko na si Philip James Elliot. Siya ay namatay noong January 8, 1956. Siya ay isang American missionary, 5 sila. At pumunta sila sa Ecuador, sa village ng mga Waorani, ng mga yung tribe ng Waorani. Kasi gusto nilang evangelize. I-share ang ating Panginoong Jesus. Pero sila ay pinatay. Pinatay silang 5. Pero makita nyo, less than 3 years later, the work of preaching the Waorani resumed. Sino ang pumunta? Ang asawa ni Philip James Elliot, ang kanyang anak, ang kapatid ni Nate Saint, ang mga asawa ng 3 pa. Pumunta sila sa tribe na yun. At ipinagpatuloy na talagang i-evangelize sila. At sabi nga ni Elizabeth sa kanyang libro, The Savage of Kingsman, many Waorani came to faith in Jesus and now live in peace as a friendly tribe. Nakita niyo? May mga pagsubok pero tapat ang Diyos. Ipagpatuloy lang natin na siya ay pagsimulan. Kung tinawag tayo, gawin natin yung pagkatawag sa atin. And then meron, just a few years ago, meron din ito, nakita ko 26 years old lang yata ang nangyari, 20 years, less, 27. John Allen Chow was an American evangelical Christian missionary who was killed by the Santilese, a tribe in voluntary isolation. So, isa ito, yung place na to, North Sentinel Island, isang isolated island. At yung mga tribo doon, sabi nila, basta kami lang, ayaw namin magkihalubilo sa ibang mga tao. Nag-voluntarily na in-isolate nila ang kanilang sarili. So ayaw nila ang mga dayuhan na pupunta doon. Pero itong si John Allen Chow, sabi niya Chow expressed a clear desire to convert the tribe. Writing in his diary, ito yung kanyang sinulat, yung naiwan. Lord, is this island Satan's last stronghold, where none have heard or even had a chance to hear your name? Ito ba ang last stronghold ni Satan? Na hindi man lang narinig ang iyong pangalan. The eternal lives of this tribe is at hand. Yung kanilang yung eternity nila ay nakataya. And I think it's worthwhile to declare Jesus to these people. At sabi pa kanya dito please do not, so kung sino man magbabasa doon, do not be angry at them, sa tribong ito, or at God if I get killed. Don't retrieve my body. Yun ang puso ni John Allen Chow. At namatay siya na talagang gusto niya evangelize ang tribe na to. At makita natin, isa sa mga nagsasabing kalokohan ang ginawa ni Allen. Kalokohan, sabi niya. Sabi dito John Allen Chow is not a martyr. Just a dumb American who thought the tribals needed Jesus.
when the tribals already lived in harmony with God and nature for years without outside interference. Bobo! Alam naman niya na ayaw nila na makihalubilo sa ibang tao at sila naman ay nabuhay. Yun ang sinasabi dito. Bakit pa niya naisip na kailangan niya si Jesus? Yun ang sabi dito. Maaaring merong mga tao na kukutsahin sa atin. Pagtatawanan nila tayo. Ano man ang kanilang sinasabi sa atin, meron at meron yan. Pero tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Maging tapat din tayo sa Kanya. Kung may pagkakataon man na tayo ay nadapa, ang Diyos ang babae sa atin. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos, patatawarin na tayo. Babangunin na tayo. Just always remember the question, do you love me? Do you love me? Aming Panginoong Yesus, aming Diyos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat at muli nangusap ka sa amin. Mabigat ang katanungan, do you love me? Andoon pa rin ang aming kahinaan. Andoon pa rin yung aming mga reservations. Andoon pa rin ang aming mga takot. Pero salamat dahil tapat ka. Maraming salamat dahil kahit kami nagkakamali o nagkakasala sa iyo, andyan ka palagi. Nag-aantay lamang para kami humingi ng kapatawaran at patatawarin mo kami. Kung kami man ay nadapa sa inyong pagkatawag sa amin, andyan ka rin. Tutulungan mo kami tumayo para may pagpatuloy namin yung dapat namin gawin ayon sa inyong pagkatawag sa amin. Kaya salamat dahil ikaw ang aming Diyos na tapat, hindi nagpapalaya. Andito ang bawat isa sa amin, aming Panginoon Jesus. Kung tatanungin mo, do you love me? Naniniwala kami aming Panginoon, naniniwala ko Panginoon Jesus, na merong kasagutan ang bawat isa sa amin. Kung nahihirapan man kami na sabihin na oo, mahal ka namin dahil nakikita namin ang aming pagkatao na maraming kahinaan, maraming pagkakasala. Panginoon, palakasin mo ang aming pananampalataya. Tulungan mo kami para ikaw pa rin ang aming titignan at aming susundin. Kami ay makapagsilbi ng tapat sa iyo. Tulungan mo kami aming Panginoon para talagang sa lahat ng pagkakataon bukal sa aming puso na talagang sasabihin namin, oo, mahal ka na. Oo, mahal ka na. Maraming salamat po, aming Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon sa Jesus.